Lord, maraming salamat sa araw ito. Maraming salamat sa pagkakataon muli, no? Share po ng iyong mga salita sa church po. And I bless you po yung mga maraming po salamat sa mga blessings na pinagpapalagay namin sa araw-araw. At patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Iniinip ko namin po sa Panginoon Jesus. Amen. Ayan! Alright! Ayan, good morning po ulit, church. For this week po, for this Sunday po, tutuloy lang po natin yung discussion po ni Jara last Sunday, no? Yung spiritual warfare, the armor of God. So, yeah, sige, next slide please. Ayan. So, for this Sunday po, no, so last week po na-tackle na natin yung belt, no? And then, ano lang isa? Belt sa yung breastplate, yeah. So, for this Sunday po, we'll be discussing the shoes of gospel of peace and the shield of faith. Yeah. So, basahin po muna natin yung Ephesians 6:10 to 18. No? Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the scheme of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Stand therefore, having fastened. Ayun, so napakalaga, according dito, napakalaga talaga na masusot natin yung mga armor na pinagkaloob sa atin ni Lord, no? Bakit? Isang sabi dito, di ba? For we do not wrestle against the flesh and blood. So sabi ni Pastor kanina, ba? Hindi na tayo hindi tao din ang kaibigan, ang kaaway natin. Ang ating kaaway ay ang sabi dito, yung against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil. So meaning, ang kaaway natin dito, yung kampo na mga kasamaan. At kung hindi natin susuot yung mga armor na ito, malamang sa malamang, madali na magagapi, madali na tayo maluloko, madali na tayo madideceive. Kaya mahalaga, kaya pinagkalaw sa atin ni Lord itong armor of God. Ngayon, so, next slide please. Ayan, so, ngayon yung ikatlo na armor is yung shoes of the gospel of peace. Okay. Personally, pag ako kasi kunyari, bumibili ng sapatos, na-share ko lang. Bumibili ako ng sapatos. Actually, isang beses lang talaga ako bumili ng sapatos. At hindi ako bumibili ng sapatos, hanggang hindi pa nasisira siya. Ako lang yan, no? Kasi may pagkakuli po tayo. Anyway, so, may ibang tao kasi na yung sapatos nila, marami na iba-iba. Kunyari, meron siya sapatos for gimmick. May sapatos sila for, let's say, so for school, yes, magdadagin lang. May separate sapatos, may mga basketball, sports, and mag-gym yan. May iba't-ibang sapatos sila. And meron naman yung tao na bumibili ng sapatos para collect time, hindi man lang ginamit. Now, ang ibig ko na sabihin dito, sa dami-dami ng sapatos, hindi naman mura din ang sapatos, di ba? At syempre binili mo yun, para gamitin. Ako nga itong sapatos kong to, binili ko to sa bargain lot. Ang totoong price ito 4,000. Pero nabili ko lang ng 1,000 pesos. So diba, tontuwa talaga ako kasi naka-discount ako ng sapatos. No?
Anyway, ngayon, meron isang klase kasi ng sapatos na tawag dito, meron isang klase ng sapatos na binikalaw sa atin ni Lord, no? Bukod sa wala itong bayad, libre ko, eh, ito nga ay gift, no? Isang present para sa atin ni Lord. So ito, very sturdy, no? Ibay, hindi kailanman masasira. So ang tawag sa sapatos na ito nga yung ating shoes of the gospel of peace. So shoes, ang shoes na yun represent yung readiness and stability. Readiness, ibig sabihin, para kang nasa hospital. Ang ilang tunda. Stable, meaning not to be firm. Firm sa faith natin. No? Ngayon, nung unang panahon kasi, yung mga sundalo Romano, di ba? Nagsusmot sila ng mga sandals, no? They wore sandals so that they could stand firm and be more and to move quickly. So ginagamit nila para sila daw ay makatayo ng and makaganaw na malaya. Hindi masyado nasasaktan ng paa. Spiritually, this represents being prepared and steady in your faith, yung shoes. Now, gospel. Gospel, other words, is the good news. The gospel is the message about God's love, forgiveness, and salvation. And then, yung peace. Peace is inner and outward peace. This peace comes from being right with God. No? At ang kapayapaan yun, ang kapayapaan ito ay makakamtan na natin if you have repented. If you have repented your sins to the Lord, and if you have accepted Jesus in our hearts. Ayan. So, ibig sabihin na ito, the shoes of gospel peace means being grounded or being firm and ready to live out and share the message of peace that comes from God. So, dapat ready tayo, pag may calling tayo, no? Ready tayo kahit saan, kahit anong pangyayari. Ready tayo para mag-share. I-share yung mga salita ng Diyos sa lahat. That's the gospel, the shoes of the gospel of peace. Naalala ko, no, isang magandang halimbawa dito, no, yung mga kapatid natin na nag-ministry sa, nakikita natin sila, nag-share sila ng word of God sa kalye, nag-share sila sa bus, yan, diba? Sa mga bus terminal, sa jeepney, papasok sila dyan. No? And, kanya-kanya discard yan. Minsan, di ba, nagkakaroon pa ng portable na, yung mic, yung speaker, kahit na medyo, para lang umabot sa, para malayo abot ng boses nila, no? Hindi sila masyadong sisigaw. Yung iba naman, iba na yun. So yung iba naman, may daladala sila mga malaking speaker, and then nag-restaurant sila sa isang kanto, tapos may mga instrument, yan. Ganun din, minister din sila, no? At lahat ng yung ginagawa nila, sa lahat, lahat ng hirap, tinitiis nila, lahat ng pagsakaan nila, magampalan ang misyon natin, makapagpalaganap ng mga salita ng Diyos sa lahat, no? Hindi sila nahihiya, hindi sila napapagod. Bakit? Kasi, because they are, kasi suot nila ang shoes of gospel of peace, no? Because they are firm with the faith and ready to live out and share the gospel to everyone. Kaya sila talaga, kasi nahirap na, di ba? Andun pa yung marami pang sinasabi sa iyo mga yung ibang tao, hindi ka papansinin, di ba? Isipin ka, sindikato. May ganun din, di ba? So lahat ng yun, na nasa-survive nila kasi they have
sa kanila. So, yun. Okay, next slide please. Ayan, next po is yung armor of God. Yung tinatawag natin shield of faith. Next slide please. So, ayun, what is a shield? What is a shield? Ayan, bali, literal naman ang meaning ng shield natin. No? Very literal. No? Lalo sa mga soldier ng araw, ng gera, yung shield ginagamit talaga for protection. Lalo na sa mga attacks na, kunyari, mga sword, ayan, ginagamit talaga panangga sa mga atake, like yung mga sword or axe, especially kapag may mga yung pang-deflect ng mga arrows na nagagaling sa malayo. Ito na kami din, so nagagaling na shield agad. Yan. And what is faith? What is faith? Ay, dito si Ate Faith na. What is faith? Faith means trusting God, His character, promises, and power over even when circumstances are difficult and uncertain. Now, if we combine them, shield of faith means trusting God as your main defense against spiritual attack. Ngayon, may sinabi spiritual attack. Teka, sige, pwede po dun sa dun sa may mga verses. Pabalik po. Ayan, so basahin lang natin kung mabilis no. Sabi dito sa verse 16, in all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts or arrows of the evil. Ayan, ibalik ulit tayo doon. Sabi doon, flaming darts and evil. Yun ang ginagamit na, yun ang kailangan na i-deflect. Ginagamit natin yung shield na yan para ma-deflect yung flaming arrows or flaming dart na tinutukoy doon. Okay, there's a question. Ano yung mga ano yung parang nire-resemble ng mga flaming arrows na yun? Next slide please. Flaming arrows can be understood as doubts, fear, temptation, and lies. So with this armor, with this shield of faith, madali lang natin sila ma-deflect. No? Kasi, tawag dito, kunyari, kapag nakakaramdam tayo ng doubts, lahat yan, fear, and temptation, madali lang po gagawin natin. Gagamitin lang natin yung kunyari, may doubts ka, ha! Shield of faith! Well, dapat tinatawag ko eh. Hindi ko na na-spoil na yun siya. Anyway, so ayan. So, tingnan nyo. Halaga, siguro mukhang biro lang, pero napaka-importante na. Dapat kailangan natin talaga siyang isuot mo. Captain America eh. Diba, lahat tayo, may mga pagkakataon talaga nakakaramdam ng mga ito. Itong mga to. Kaya, pag tayo napanginaan, diyan napapasok talaga ang demonyo. I-ano na tayo. Kaya napakalaga na, dati natin suot itong aming shield of faith. Now, we all know that faith is trusting God, diba? We all know that faith is also means trusting God. So meaning, pag nakakaramdam ka na natin yan, like doubts, pag nakakaramdam ng doubts, trust God. O have faith and trust God. Yan ang ibig sabihin ng shield talaga. May fear ka,
have faith and trust God. Ha? Temptation lies, have faith and trust God. Captain Livingstone, yeah. So, talagang itong shield of faith, actually lahat naman, as point na actually sasabihin ko yun sa ending eh. Anyway, ayan. Very active yung mga estudyante mo, kaya... Ayan, so the shield of faith means actively trusting God to protect your mind and heart, helping you stand firm no matter what comes at you. So natin to, huwag natin kakalimutan yan. So yun na nga, hawak natin ang shield of faith. So wala naman tayo magta ngayon, wala tayo magta ngayon. So, kasi gumisip tayo, no? Meron tayong shield, pero di ba kayo nagtara, bakit kaya walang sapatos? Kasi yung sapatos, baka naman kasi may mag-donate sa akin, no? Kaya wala po akong sapatos na props talaga. Hindi na lang po. Ayan, ang ganda na naman po yung ating yung discussion for this. So, let us pray na po. Lord, maraming po salamat sa amin. Lord, maraming po salamat sa biyaya pinagkaloob sa amin. Maraming po salamat sa pagkakataon na mapag-share po ulit dito sa ating church. And lagi po sa atin ipa-implement sa atin na gawin lagi ang mabuti at iwasan ang masama. At higit sa lahat, suot natin ang palagi ang inyong pinagkaloob sa amin armor of God or God's armor. At lahat po ito, hinihigil po namin sa pangalan ni Jesus. Amen.